Alam niyo po mga kababayan, sukdulan na po hanggang buto ang kasamaan ng ugali ng mga DDS na ito. Lalo na po ito si Alona. Pakinggan niyo po yung pambabastos na ginawa niya kay Mima Alicia. So, hinatid na pala sa impyerno, sa huling hantungan pala, yung vlogger, pero hindi naman supporter ni Ngagava. Okay, actually, ayoko lang nga siya masyadong itapi kasi kahit na ano pang gawin yung pagtatanggol sa puto, das na yan. Hinatid na raw res imperno. Nakakaloka. Parang pinagtatalunan pa sa Congress kung saan dapat ilibing itong vlogger pero hindi naman supporter ni Ngagava. Kasi parang nag-suggest itong si Congressman Suwan ba yun? Na dapat daw ilibing sa libingan ng mga bayani. Itong si Alicia Garapata. Bakit hindi nyo itabi kay kay Apo Lakay, doon sa tatay ni Bibi? Sa tatay ni BBM, pwede naman. Diba? O kaya doon nyo na mismo ilagay sa tabi mismo ni Apo Lakay para talagang bonggang-bongga yung pagkagarapata nitong vlogger pero hindi supporter ni BBM. Nakakalokan. Meron pang full support yan from the administration. Actually, nung nung lamay nito, may pa-cater pa. Painang yan. Hayop. Anyway, rest in inferno. Hinatid na sa inferno. Sa huling hantungan. Itong si Garapata. Punay na, comment below kung dapat ba siyang ilagay sa libingin ng mga bayani sa tabi ng tatay ni Bangag. Alam mo, Alona, isa lamang ang hiling ko. Sana wag mangyari sa inyo or sa iyo yung nangyari kay Mima Alicia. Dahil ikaw, patay na yung tao, ginagawan mo pa ng fake news. Sinasabi mo na may mga gustong ipalibing si Mima Alicia sa libingan ng mga bayani kasama si FEM, pero wala namang ganung panawagan. Wala po akong ganung narinig mga kababayan. Kung meron man, naniniwala ako mga DDS din po ang nagpakalat nito para po gawing katawa-tawa si Mima Alicia. Kasi alam naman po natin na hindi po maaaring ilibing sa libingan ng mga bayani si Mima Alicia. Kaya itong mga ito, ginagawa ng kwento na kesyo merong gustong ipalibing si Mima Alicia sa libingan ng mga bayani. Yung iba pang post na nakikita ko galing sa mga DDS, gusto daw gawing santo si Mima Alicia. Ganyan po sila mag-mock, ganyan po sila gumawa ng sarcasm na post or sarcastic na pangiinsulto. Napakawalang hiya ninyo. Wala na yung tao, pumanaw na, at napaka-karumal-dumal yung pinagdaanan niya. Biktima siya ng krimen, na sinasabi nyo galit kayo sa mga kriminal, pero bakit ngayon nagdidiwang kayo? Biktima siya ng krimen, at hindi na niya maipagtatanggol ang sarili niya, pero kayo, wala kayong tigil sa pangiinsulto, pambabastos, at paggawa ng fake news laban sa kanya. Sa totoo lang mga kababayan, naaawa po ako sa pamilya ni Mima Alicia, lalo na sa anak niya. Dahil kapag nakita nila ang mga content ng mga DDS na ito, laban po kay Mima Alicia, panigurado masasaktan po sila. Kasi wala na pong kalaban-laban yung tao. Pumanaw na po. Uulitin ko mga DDS, sana lang wag nyong maranasan or wag mangyari sa inyo ang nangyari kay Mima Alicia dahil kami po hindi namin kayo pagtatawanan, hindi namin kayo iinsultuhin. May mga pumanaw ng mga DDS vloggers pero hindi nakaranas ng dinanas ni Mima Alicia sa inyo. Hindi namin pinadanas sa mga vloggers nyo na pumanaw ang pinapadanas nyo ngayon sa pamilya ni Mima Alicia at kay Mima Alicia mismo. Sa totoo lang mga kababayan, noong 2022 election po or 2021 to 2022 yung kasagsagan po ng eleksyon, kami po nila Mima Alicia ay nagkabangga din. Nagkalaban din po kami sa ibang platform. Palitan po kami ng mga content. Sagutan po kami sa mga content. At kung maalala ko, nagkatapat din kami nila Mima Alicia sa isang debate sa isang platform. No? Nagkabanggaan din kami during election. Kasi nga po, kakamping kami and then si Mima Alicia po ay part ng Uniteam. So nagkabanggaan kami. Pero ako po bilang kakamping noong mga panahon na yon, never ko pong pinag-isipan or ni-imagine ko, never kong inimagine na may mangyaring masama sa mga nakabangga namin noon. At never ko pong nakita ang sarili ko na matutuwa at magsasaya, magsa-celebrate kung may mangyaring hindi maganda sa mga nakalaban namin. Maring kagaya ni I Am Sean Wayne, nagawan ko yun ng content pero hindi po ako nag-celebrate para ipagdiwang yung kanyang pagpanaw dahil sa sakit. Nakabangga ko rin si I Am Sean Wayne kasi yun po isang malaking disrespect sa isang taong pumanaw.
Hindi na po niya may pagtatanggol ang sarili niya. And imagine kung ano mararamdaman ng pamilya nila kapag nakita nila yung content mo. Masasaktan po. Pero itong mga ito, walang pakundangan. Considering na itong mga DDS na ito ang mga nakasama ni Mima Alicia noon na naging kakampi niya noong 2022 election. Pero ngayon, sila pa yung bumabalahura. Mga DDS pa ang bumabalahura ng babastos at ng iinsulto kay Mima Alicia. Na alam naman po natin na kalunos-lunos at karumal-dumal yung sinapit ng tao. Mga kababayan, bakit sila nagkaganito? Wala na po silang humanity. Hindi na po nila kayang maawa. Nasaktan din naman po ako ni Mima Alicia, to be honest with you. Nasaktan din ako dun sa mga content niya about Mayor Leni Robredo. Pero hindi po pumasok sa utak ko na matutuwa ako sa mangyayari sa kanya at never kong inimagine na may mangyari masama sa kanya. Ang gusto lang namin noon, sana kami yung manalo. Pero after nung natalo kami noong 2022, move on. Nag-move on kami. Hindi na nga kami nagpansinan niya nila Mima Alicia eh. And then eventually, nakita ko, na-witness ko si Mima Alicia, nakita niya na nagkamali siya sa pagboto sa nakatandem ni PBBM. Simula nung nakita ko yun, nasabi ko na magiging okay kami at nagiging okay ng lahat. Especially nung nakita ko na gumagawa ng content si Mima Alicia na nag-a-appreciate siya sa mga naitutulong ni Mayor Leni Robredo at ng Angat Buhay kay PBBM sa gobyerno. At nung nakita ko na tumulong po siya kay Senator Kiko Pangilinan sa pangangampanya, sabi ko pareho pala kami din ng gustong mangyari sa Pilipinas. Pareho pala din kami ng ipinaglalaban na mas maging maayos ang Pilipinas. Maaring nagkamali siya sa pag-suporta sa mga Duterte, pero ang importante, namulat siya. Kaya siguro itong mga DDS na to hindi nila matanggap dahil si Mima Alicia tinalikuran ang idol nila. Kaya ganun na lamang ang pambabastos na ginagawa nila kay Mima Alicia. Mga kababayan, ang pakiusap ko lamang po sa inyo, wag po natin silang tularan. Kahit pa may mangyaring hindi maganda sa kanila, wag po nating ibalik sa kanila ang ginagawa nila sa mga taong kasama natin sa paglaban. Wag po nating gayahin ang hindi magandang ugali na ipinakikita nila sa social media. At ang pakiusap ko naman sa inyo mga DDS, tigilan nyo na si Mima Alicia. Pumanong na yung tao, hindi na niya maipagtatanggol ang sarili niya at maawa naman kayo sa pamilya niya na makikita ang content nyo. Konting respeto lang sa pamilya niya. At pakiusap, tigilan nyo na si Mima Alicia. Wala na yung tao. Salamat po.